Kamusta mga Rainbow Friends? Isa na namang magandang araw para sa isang kwento. At ang ating libro sa araw na ito ay Nang Ngumiti ang Kaibigan Ko. Isinulat ni Robin C. Rodriguez at iginuhit ni Margox Janelle Chua. Ngayon ay araw ng Martes. Ang mga mag-aaral ng seksyong mabait ay handa nang pumunta sa kanilang Be a Buddy trip. Lahat tayo ay nasasabik na para sa malaking pagbabago sa ating paaralan sa susunod na taon. At ang paglalakbay nating ito ay magandang pagkakataon para tayo'y makapaghanda, sabi ni Ginoong Garcia. Kapag may nakilala kayong tao sa unang pagkakataon, maaari kayong makaramdam ng pagkailang. Pero naniniwala akong kapag mas kinilala nyo sila, mas makikita nyo ang inyong pagkakapareho. Handa na ba ang lahat na maging buddy ngayong araw? Tanong niya. Lahat ay tumango. Excited ka na ba? Tanong ni Pablo kay Gail habang kumakain siya ng cupcake gamit ang kutsara. Oo! Uy! Kakaiba kang kumain ng cupcake! Ang galing! Sabi ni Gail. Madali lang makipagkaibigan sa tingin ko. Pareho kami ng mga gusto ng magiging buddy ko. Dagdag pa niya. Sana yung buddy ko mahilig din kumanta tulad ko. Sagot ni Pablo. Nagbigay ng mga huling paalala si Ginoong Garcia pagdating nila. Ang bawat isa sa inyo ay ipapares sa isang estudyante mula sa paaralang ito. Ang mag-aaral na iyon ay ang inyong magiging buddy sa buong taon. Masaya ninyong kilalanin ang bawat isa ngayong umaga. Binasa ng mga estudyante ang mga nabunot nilang pangalan. Nabunot ko si Erica. Sabay kaming kukuha ng maraming litrato, sabi ni Pablo. Sa akin naman ay si Jim, ani ni Mark. Ano kaya ang ugali ni Amy? Sambit ni Gail. Hindi na ako makapaghintay na makilala si Greg. Bulalas ni Angela. May gustong bumati sa seksyong mabait. Siya ay si Timmy. Kamusta kayong lahat? Bungad ni Timmy habang ipinakikita niya ang kanyang malaking ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Mahilig mangyakap si Timmy. Niyakap niya ang lahat ng nasa silid para ipadama kung gaano siya kasaya na makita sila. Hali kayo, sabi ni Timmy habang sumesenyas sa kanila na oras na para makilala ang kanilang mga buddy. Hi Erica, ako si Pablo, sabi ni Pablo nang makita niya ang kanyang buddy. Si Erica ay bingi, kaya minwestra niya kay Pablo na di siya nakaririnig o nakapagsasalita. Gustong-gustong magkwento ni Erica kay Pablo tungkol sa kanyang sarili, kaya kinuha niya ang kamay nito at agad na isinama sa music room. Mahilig kumanta si Erica, pero hindi niya ginagamit ang kanyang boses. Sa halip, kumakanta siya sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, braso, binti, mukha at puso. Namangha si Pablo dahil kahit magkaiba sila ng pagkanta, kumanta ng maganda si Erica sa kanyang sariling pamamaraan. Nang sinabayan ni Pablo si Erica, napangiti ang huli. Kamusta, Jim? Ako si Mark, sambit ni Mark habang nakikipag-appear siya sa kanyang buddy. Hi, ang bati ni Jim. Kahit nahihirapan siyang sambitin ang bawat tunog ng salita. Napansin ni Mark na may dalang isang kawili-wiling bagay si Jim, ang iPad. Ginagamit ni Jim ang iPad bilang communication device para siya ay makapagsalita
at makapagtanong. Do you want to play Lego? Natuwa si Mark sa kanyang nakita at agad siyang sumagot ng oo. Napangiti tuloy si Jim. Kinuha agad ni Mark ang mga Lego at umupo sa tabi ni Jim. Hinahanap ni Gail ang kanyang body nang bigla niyang makita ang batang babaeng sumisigaw habang umiiyak. Siya si Amy. Natakot si Gail. Huwag kang matakot, sabi ni Teacher Ian. Naiinis si Amy kasi hindi niya makita ang kanyang paboritong lilang baso. Dagdag pa niya. Lumuhod si Teacher Ian at pinakalma si Amy gamit ang kanyang mahinahong boses. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya kay Gail. Gusto kang maging buddy ni Amy. Nahihirapan lang siyang gumamit ng mga salita para ipahayag ang sarili niya. Kailangan nating lahat ng kaibigan, lalo na sa mga araw na malungkot tayo. Kung ako si Amy, gugustuhin ko ring laruin ang paborito kong baso. Ano kaya ang pwede kong gawin? Naisip ni Gail. Nagsimulang tumingin-tingin sa paligid si Gail. Maya-maya pa ay nakita niya ang lilang baso. Iniabot niya ang lilang baso kay Amy. Ngumiti si Amy. Tumalon-talon siya at kinampay niya ang kanyang mga kamay. Ano kaya ang sasabihin ko? Naisip ni Gail. Mukhang masaya ka na ngayon ah. Parang masaya ring tumalon-talon. Pwede ba akong sumali? Tanong niya. Sabay silang tumalon at maya-maya pa ay napansin ni Gail na nakikipagtawanan na siya kay Amy. Nandyan ka pala, sabi ni Angela nang makita niya si Greg sa art room. May kakaibang talento si Greg sa pagpipinta. Wow! Ang ganda naman yan, Greg! Pulalas ni Angela. Hindi sumagot si Greg habang patuloy pa rin siya sa kanyang pagpipinta. Dahan-dahan at tahimik na umupo si Angela sa tabi niya. Ayaw ni Greg tumingin sa mga mata ng ibang tao. Hindi pa siguro siya handang makipag-usap, kaya naghintay si Angela habang namamangha sa kanyang nakikita. Nang matapos si Greg sa kanyang ginagawa, sinabi niya, ang monumento ni Jose Rizal ay ipinamala sa publiko noong 1913, kasabay ng kanyang ika-17 anibersaryo ng pagkamatay. Nakapunta na ako sa Rizal Park kasama ng tatay ko. Itong iginuhit mo ay kamukhang-kamukha ng monumento doon, sabi ni Angela. Nang marinig iyon ni Greg, napangiti ito. Oras na para umalis ang seksyong mabait. Natutunan nila ngayong umaga ang isang napakahalagang aral. Para maging isang buddy, kailangan nilang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba at tugunan ito ng pagmamahal. Naging makabuluhan ang Be a Buddy trip na ito sa kanila dahil nagkaroon sila ng mga bagong kaibigan. Nang makaupo na sila sa loob ng bus, sinabihan sila ni Ginoong Garcia na ibahagi sa isa't isa ang kanilang mga natutunan. Tumingin si Pablo kay Gail at sinabi, yung mga naging buddy natin, kakaiba man silang kumanta, magsalita, maglaro, at matuto, ayos lang yun. Kakaiba rin naman akong kumain eh. Lahat tayo ay magkakaiba at iyon ang dahilan kung bakit tayo ay tayo. Alam mo ba, sa tingin ko, kaya nilang sabihin ang mahal kita sa iba't ibang pamamaraan. Nagbibigay sila ng mga ngiti, lumalapit at hinahawakan nila tayo, marunong silang yumakap. Tumatalon din sila, minsan pa nga, humihiyaw sila kapag sobrang saya.
Ganoon nila ipinapakita ang kanilang pagmamahal, sabi ni Gail. Nang dahil sa kanila, nais ko tuloy maging isang mas mabuting kaibigan, dagdag pa niya. Habang ang bawat isa ay nakangiti at nagpapaalam, naging malinaw sa kanila ang isang bagay na mayroon sila. Lahat sila ay gustong magkaroon ng kaibigan. Sabik na ang seksyong mabait na muling makita ang kanilang mga buddy. Hindi na nila mahintay na pagsamahin ang kanilang mga paaralan sa susunod na taon. Ang 5 mag-aaral na ating nakilala sa School for All Learners ay may mga kondisyong nabanggit sa itaas. Ngunit, hindi nila kinakatawan ang kanilang mga pamayanan. Hindi sila nailalarawan ng kanilang mga kapansanan at limitasyon. Ang bawat isa sa atin ay may mga natatanging karanasan at kagalingan. Mas magiging mabuting kaibigan tayo kung aalamin natin ang mga karanasan ng ibang tao. Si Timmy ay may Down syndrome. Si Erica ay bingi. Si Jim ay mayroong cerebral palsy. Si Amy ay may autism. Si Greg ay mayroon ding autism. Ito ang ilan sa mga aral mula sa kwento. Lahat ay gustong mahalin at matanggap ng ibang tao. Kahit may kakaiba sa kilos ng ating mga nakikilala, pwede pa rin natin silang maging kaibigan. Ang tunay na magkakaibigan ay kayang tumanggap ang kanilang mga pagkakaiba at mas pinipiling mahalin ang isa't isa. Kahit na hindi makapagsasalita ang isang tao, hindi ito nangangahulugang wala na siyang gustong sabihin. Mas maiintindihan natin sila kung pagmamasdan natin kung paano sila makipag-usap gamit ang kanilang mga reaksyon, ang kanilang mga galaw, ang mga tunog na kanilang ginagawa, o hindi kaya ang mga larawan na kanilang ginagamit sa pakikipag-usap. Hindi natin dapat inilalayo ang ating mga sarili sa ibang tao nang dahil lamang sa pananaw ng iba sila sa atin. Sa halip ay mas kilalanin pa natin sila. Hindi ito madali sa simula, pero kung magiging matiyaga tayo at mas mapangunawa sa ating kapwa, magiging biyaya tayo sa kanila. Bukod pa riyan, ang mas mahalaga ay magkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Sana ay nagustuhan nyo at natuto kayo sa napakagandang storyang binasa natin. Naaalala ko nung ako'y nasa kolehiyo, sa universidad na kung saan ako ay nag-aaral, sila ay mayroong special education. At nasaksihan ko sa unang pagkakataon na ang mga espesyal na estudyante ay meron ding angking galing at pwede rin silang maging magaling sa mga bagay. At tulad natin, gusto rin nila ng pagtanggap, pag-unawa, pagmamahal at pag-aaruga. Meron din silang mga damdamin tulad natin. Kakaiba man sila sa atin o ang kanilang pamamaraan ng pagbibigay ng pagmamahal, ito ay hindi dahilan upang sila ay ating layuan. Nauunawaan ko na hindi madali ang mag-aruga o makisalamuha sa mga estudyante o mga bata na may espesyal na pangangailangan. Ngunit ako'y naniniwala na kung ikaw ay magulang sa isang espesyal na bata, ikaw ay pinili ng Panginoon dahil naniniwala ang Panginoon na ikaw ay karapat-dapat at ikaw ay may kakayanan upang maging magulang o guardian sa isang espesyal na bata.
Kaya gaano man kahirap ang mga araw o pagsubok, palagi mong tandaang magtiwala sa iyong sarili. Dahil ang Panginoon ay naniwala at nagtiwala sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan nyo at i-share nyo ang videong ito. At kung pwede, mag-subscribe din kayo sa aking channel. At i-hit nyo ang notification bell para lagi kayong maging updated kapag meron akong mga bagong libro at storya na i-share. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, paalam. Ito ang inyong Rainbow Daddy.